sa 4,000. Ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo? At sinabi nila sa kanya, 7. At sinabi niya sa kanila, hindi pa baga ninyo na pag-uunawa? At nagsidating sila sa Bethsaida, at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon, at nang maluraan ang kanyang mga mata, at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, nakakakita ka baga ng anuman? At siya'y tumingala at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakan. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitig at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya siya sa kanyang tahanan na sinasabi, huwag kang pumasok kahit sa nayon. At pumaroon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo. At sa daan ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinabi sa kanila, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? At sinaysay nila sa kanya na sinasabi, si Juan Bautista, at ang mga iba, si Elias, datapwat ang mga iba, isa sa mga propeta. At tinanong niya sila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, ikaw ang Kristo. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin, at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito, at isinama siya ni Pedro at pinasimulang siya'y pagwikaan. Datapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalon niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Sana po ay nasusundan ninyo ang ating pagbabasa, at kung sakaling wala ho kayong mga Biblia, ay maaari naman ninyong sundan yan sa pamamagitan po ng pagtingin ninyo sa inyong mga telebisyon. At kung sakali ay ibig ninyo magkaroon ng libreng sipi ng banal na kasulatan, maaari po kayong tumawag sa amin o kaya naman po ay sumulat sa amin para naman kayo ay mapadalhan namin ng libreng kopya ng Biblia. At doon sa mga binasa natin ngayong gabi,
Kung sakaling meron ho kayong hindi lubos na nauunawaan, huwag kayong mag-atubili. Tumawag lamang po sa linya ng ating mga telepono sa palatuntunang Itanong Mo Kay Soriano at sa palatuntunang Ang Dating Daan sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganon ay mapag-usapan natin ang iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa mga binabasa nating mga talata. At kung loloobin po ng may kapal, bukas, sana wag ho kayong mawawala at sabihin niyo sa inyong mga kaibigan at mga kasambahay tuwing alas 8 ng gabi. Tayo po ay magsalo-salo dito sa UN Television para tunghayan ang mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.